Anyway. Aha. Nagsulat na raw yung iba. Salamat, tinanggap niyo yung tip ko. Ay, Diyos ko. Anyway. So yan po ang ating topic yung siningit ko lang naman yan. Oh. Pero ang topic talaga natin si si Defensor. At Trinidad, salamat sa yung super chat. Wow God bless po. naman! Wow! Wow! Ayan. May sinabi na si Helen Evangelista. Ano po yan, ma'am? Diba? Ay, naku. Diba? At least man lang. Mundo na natin to, social media yan. So, labanan na natin sila dyan. Okay. Game. Ito na. Punta na tayo kay Defensor. Alam nyo po, mga kababayan, habang nakikita ko po si Defensor, nakakairita siya. Habang tumatagal ang panahon, parang siya, parang siyang nagiging komedyante. mukha siyang desperadong politiko na para siyang desperadong politiko na desperado makakuha ng pansin ng taong bayan. Or para siyang nagper-perform para sa isang tao. Definitely, mga kababayan, meron siyang show. Definitely. Meron siyang show. Pero and all of us are just a part of his show. Pero mayroon siyang pinagpapasikatan Parang gano'n Parang meron siyang pinagpapasikatan. Tulad kanina, mga kababayan, galit na galit siya. Galit na galit siya kasi may martial na raw sa Cebu. Nagkaroon daw kasi ng anti-PBBM protest caravan. Tapos pinigilan silang lahat. Pinigilan silang lahat. Nakakatawa Oo. Well, daanan natin medyo pasensyahan na lang. Papanoorin natin si Defensor, pasensya na lang. Pero titignan kasi natin. Kasi apparently mga kababayan, si Defensor alam na nila na kahapon pa pala nila pinaplano itong rally na to. At importante ho yung fact na yan Importante ho yung fact na yan. Kahapon pa nila pinlano. Okay? Ito ho yung sinabi niya. Oo. Sabi niya to kahapon. May rally po tayo tomorrow. Can you confirm it to us? Yes, there will be a rally tomorrow and I will be joining the rally. This will be organized by the Sara Duterte Riders, if I'm not mistaken. Tapos meron ata mga local counterpart groups. I'm not sure if it's PDP. Tonight, si Ma'am Rowena Guanzon will be coming in. Hindi ko pa alam kung sino pang personalities will be coming in from Manila. May bilang pa ba yun? May bilang pa ba yung si Rowena Guanzon? Parang wala yata. But ako, personally, I'm here to join the protest action of the rallies tomorrow. Ano po daw ang objective ng rally bukas? Basically, para i-air out yung grievances nila about the corruption na nangyari dito sa ating bansa, the corruption that we see now, one of which is also the blocking of the impeachment complaint, the non-acceptance of the Secretary General. And I think particularly, they also want to inform the ASEAN leaders about the state kidnapping that happened to former President Duterte. So ito yung mga issues na nila. Pero primarily, of course, is the graft and corruption issue that is happening in our country that we have seen and we have witnessed happening with the videos of Saldico, the Blue Ribbon Committee hearing, and all of the statements coming from different witnesses. Saan po ito starting point? Kasi parang secret. Malinaw mga kababayan Mukhang malinaw na malinaw naman. Malinaw na malinaw
Ginagawa niya ito, number one, para merong makarating sa ASEAN. Kasi mga babayan, umpisa na po kasi ng year-long work ng ASEAN dito sa Pilipinas. Actually, nagumpisa na sila kahapon. Ayan, nasa Cebu na yung mga foreign ministers ng ASEAN. Ayan, kahapon to. May foreign ministers meeting na sila kahapon. Or senior officials meeting pala to. Ayan. Para sa Foreign Ministers Retreat, which happened kanina. Kanina yan. Kanina. So, this is a year-long event. Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yung mga activities ng ASEAN sa Pilipinas that will culminate in the ASEAN Conference. Oo. Ngayon, mga babayan, inamin ni Mike Defensor na kaya nila ginagawa ito ay para ipamukha sa sa mga ASEAN leaders na number one, kinidnap daw si Rodrigo Duterte. Okay. Pangalawa, yung corruption daw na nangyayari sa bansa. Okay. Pangatlo, yung impeachment complaint. Una, well, first and foremost, Rodrigo Duterte was not kidnapped, and I think alam din naman ng mga ibang bansa yun na siya ay number one na corrupt noong 2017 or 2018 yata yun. Most corrupt siya, di ba? Noong 2017 or 2018. Alam naman ng buong mundo yun eh. Number two, alam din naman ng buong mundo na mayroong corruption sa Pilipinas, but saan ba wala? Diba? Saan ba wala? Maraming mas malala pa sa atin pagdating sa corruption eh. Oo. Hindi lang halata. Hindi lang halata. Ngayon, yung impeachment, alam niyo nakakatawa nun sa impeachment, hindi sila nag-file. Pwede silang mag-file nung Lunes, hindi naman sila nag-file. Tapos ngayon, reklamo sila ng reklamo. Di ba? Reklamo sila ng reklamo, hindi ro tinanggap yung impeachment nila, pero yung kasama nila, yung kasabay nila na nireject din nung Biyernes, nakapag-file nung Lunes. Ha? Ilang ivermectin na ba sininghot mo, Mike Defensor? Oo, kulta na utak mo, boy. Hindi kayo nag-file tapos galit ka? Di ba kasalanan nyo yun? Hindi kayo nakapag-file? Secret ang sabi nila eh. Secret daw. I just secret? daw. Ang secret ang sabi. Witnesses. Saan po ito, ma'am? Saan po yung starting point? Kasi parang secret ang sabi nila eh. Secret daw. Maang-maangan pa to yan, no? Dito magaling si Mike Defensor sa tanga-tangahan. Secret daw. Secret daw sabi nila eh. Blah, blah, blah. Saan ka pupunta? Saan mo sila imimit? Natural, alam mo. Ano ba? Secret. Tara, ulo to si Defensor. I just got, parang ang oras will be, if I'm not mistaken, tomorrow afternoon. Or if not, tomorrow morning. Depende. But kung ano yung sabihin na sa akin tonight, I will be joining them. Regarding the timing, sir, of the ASEAN Tourism Forum happening here, so talaga po bang binalak na during the ASEAN? Plan. Yes. Ako naman, doesn't matter if it was planned or not for the ASEAN Forum. Kasi the people of the ASEAN people have to understand what is happening in the Philippines. Dapat malaman ng buong mundo what is happening to the Philippines. Of course, this is the graft and corruption that we see now. And more importantly, di ba, because all of the ASEAN countries have gone through the problem of colonialism. Yung problem of foreign
foreign occupation. And as I've said earlier during my speech, what happened to President Duterte was our submission, kidnapping, detention of a former president, and giving him to a foreign court. Dapat malaman din ng buong bansa to. I don't see anything wrong with that. It's a freedom of expression of the people of Cebu. And whether it is the ASEAN Is it really the people of Cebu? Is it really the people of Cebu? Napuno nyo ba yung Osmeña? May mga taga Cebu ba dito? Shoutout sa mga taga Cebu ha. Galing ako sa inyo last week. Andyan ako last week sa Cebu. Oo, sa Sinulog. Oo. Di ba? I love Cebu. lahat ng napuntahan kong lugar sa Cebu, yun ang background music. I love Cebu. Na, 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 na. Ganon. Shoutout sa mga Cebuano na nanonood sa atin today. Diba? Ay, may taga Cebu City dito. Shoutout kay Cory, tsaka kay Rachel May Martinez. Shoutout sa mga taga Cebu. Ganon. Hanggang ngayon, di pa nag-LSS pa sa akin yung song na yun, I Love Cebu. Oo. Kaya yun. Tsaka yung Pete Senyor. Pete Senyor. Pete Senyor. Anyway. Sure kayo na buong Cebu? Cebu people? Well, alam ko maraming DDS sa Cebu, pero I don't think the people of Cebu ay nasa likod nyong lahat. Si Bombi din daw, taga Cebu. Ayan, oh. Diba? Ganun. You don't represent the people of Cebu. Kaya nga siguro, sabi ni Ken Reyes, Coach Gov nila, DDS. Si Pambari 4, DDS yan eh. Kaya nga siguro malakas ang loob nilang gawin yan sa Cebu. Akala nila makapag-rally sila nang walang permit. Dahil nga yung governor nila DDS. Ang problema, wala pala silang permit. Wala silang permit nung sila nagpunta dyan, nag-rally kanina. Oo, ito yung nangyari Pero andito kami, nagkaroon ng blockade. Kanina flow ng traffic, tapos bigla kaming hinarang. Actually, dadaan lang kami and we were supposed to stop in Ismeña, malayo dun sa site ng convention. So ito, nag-cause pa ng traffic. Kanina flow ko dito Gumagalaw kaming lahat. And bigla na lang yung tulong blockade. So ito si Colonel, John Paul. Alam naman natin, nautusan lang naman yung mga police. Pero siyempre, tayo rin, sinasabi na natin. Parang dumaan ako dito, papuntang Cebu City. Hindi doon sa convention proper. Napabayaan natin sila, naman natin sila gulen. We just want to express our sentiments, our grievances dito sa corruption sa ating gobyerno. At siyempre yung unacceptance of the impeachment complaint. Ayan, uusap-usap sila. Natawa ako doon sa sinabi niyang dadaan lang sila eh. Anong dadaan? Nag-announce ka na rally nyo yan. Anong dadaan? Diyos ko. Nang abala kayo ng ibang tao. Mga kababayan, napaka-traffic na ng Cebu. Dumagdag pa sa traffic tong mga mukong na to. Sobrang traffic na ng Cebu partida. Napakalala ng traffic ng Cebu. Dumagdag pa sa traffic tong mga mukong na to. Abwisit. Hindi nyo kasama ang Cebu. At hindi porke governor ng Cebu DDS, kayang-kaya nyong gawin na lang kahit anong gusto nyong gawin dyan. Hindi nyo naman lugar yan, hindi nyo naman bansa ang Cebu. Baka i-claim nyo na naman, sabi nyo, Duterte City. may bagong pangalan na Cebu. Duterte City. Ayan na. Yung Davao City gagawin, Duterte City also. Ganun. may also. Duterte City 2. Ay, nabaligtad pala.
Yung Davao City magiging Duterte City 1. Oh, tapos itong Cebu magiging Duterte City 2. Yung ba gusto nyo gawin? Mga to, titigas ng mukha. Makasali dahil si Buwan yung kulitan ng ating mga kaibigan, yung ating mga kapulisan. Dami oh. At ito yung kabuuan ng ating motorcade. Ang daming pulis. So, tingnan mo natin kung ano mangyari kung papadaanin tayo. Hinaran yung buo. Kanina flowing mo to, bukas ng kalsadang to, nakakadaan lahat ng tao. Free flow and traffic, nung nakita ng yung motorcade caravan natin ay nagharangan na po. Yun nga eh, free flowing yan nung wala kayo, maayos. Nung dumating kayo, sinarado kasi walang hiya kayo. Hindi kayo marunong mahiya. Mahiya naman kayo. Diba? Hindi ba sila nakahalata? Free flowing nung una. Free flowing, walang harang, maayos ang trapiko nung una. Maayos ang trapiko. Nakita lang itong caravan na to, pinatigil, sinarado ang kalsada. Oh, kasalanan nyo yan. Hindi kayo, titigas ng mga mukha na itong mga to. Rally-rally kayo, wala kayong permit. Kaya ba nagagawa? Kasi yung jowa mo, pinipilit ka na. Hirap na yata siya sa jowa niya. Baka pinipilit na ng jowa niya. Mawalan siya ng 1M. 1M per night. Ay, nako. Anyway. Alam niyo ba yung chismis na yun? Chismis lang naman yun, guys. Oh. Chismis lang yun. Hindi ko rin kukwento. Tuloy natin. Okay. For the record, parating nagkakaraban sila dito, never nagkagulo. Very peaceful, tama? Kasi po ano po. Never. Ngayon na hinaran. Bakit kanina lang, nakadaan pa yung sasakyan. Pagdating natin, Wala na. Kaya nga ho. wala namang event ang kalsada. Wala. Ang event, nandoon naman sa Lapu-Lapu at saka sa Vizcarra pa sila nakasti. Tayo, dadaan lang naman tayo, di naman tayo. Hindi naman natin ito, trending ito. Oh. Moving caravan. So yan, kasama ho natin. Gusto ninyo, gagawin nyo eh. Yan na, nag-aagulo na. Ayan na. Ayan na. Biglang ano? Grabe. Bigla laging rally formation to. Ano ba to? Oh, makulit kasi kayo eh. Sila? Ha? So, buko pa rin yun eh. Oh, ito. Nandito kami. Manghuhuli na naman. Ito yung after na yata, na-disperse na sila. Tapos, huhulihin ulit. May mga ide-detain. Tsaka tawag dito, may mga i-confiscate na mga motor. Kasi nga naman, kasi may offense kayo. May offense kasi kayo. May kagaguhan kasi kayong ginawa. Oo. Kailangan daw may mahuli. Tapos na ho yung rally ngayon, ha? Ayan, nandito kami lahat. Kasama. Tapos na ho yung aming ano eh. Tapos na yung aming rally. Pero nagulat kami, nag-disperse na ho, nagsama-sama. Ngayon ayaw daw pumayag na walang mahuli. Diyan yung mga pulis ngayon, no? Ayan, may kinuha daw ng isang motor. Eto, nandito kami ngayon. Ang traffic dito sa lugar na to. Ito ba yung sa pier? Ang traffic dito. Diyan nyo pa pinili talaga. Tigas ng mukha mo. Colonel, ano nangyari? Ba't may kinuha? Yung lahat ng motor na nasa Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Wag hulihin. Pagsabihan lang. Wag hulihin. Tapos na nga. Obstruction of traffic lang naman yan. Huwag na hulihin. Ay, baliw. May offense ka. Abogado ka, diba? Doon ka sa presinto magpaliwanag. Nagya to. Obstruction of traffic lang naman yan. Pagsabihan na lang. Sino ka? Ikaw enforcer? Tigas ng mukha nito ni Defensor, no? Tigas. Kapal face, guys. Hindi ko maintindihan ba't kailangan pa gumawa ng gulo, oh. Kailan naman kami dito? Una sa lahat, pwedeng pagsabihan nyo, pwedeng umalis lang. Hindi ka Ayan, ang dami, oh. Ayan, obstruction to. Ayan, saan yung hinuli? Ito daw, obstruction ng traffic. Tapos na ho kami, ha. Wala na kaming ginagawa. Nag-disperse na kami. Ito. Tingnan natin kung ano nangyari dito. Brad, tapos na. Ba't nyo naman gaganyanin yung mga tao? Kaya nga, ang daming obstruction, no? Tsaka dapat pagsabihan lang, luwag nito eh. Tapos na nga, gagawin pa natin ang gulo.
Ano ba naman yan? Kumusta kayo? Kaya nga, kung kailan tapos na, peaceful na, naayos na natin lahat. Eto, nandito kami ngayon. Kailangan talaga may mahuli. Tapos na eh. Ba't kailangan guguluhin pa? Parang mong sinabing, tapos na kami magnakaw eh, ba't nyo huli pa kami? Tapos na kami magnakaw eh, ba't kami huliin? Diyos ko. Yung motor na daling simba sa yung guys sa amin. Ayan, nandito hula to. Grabe. Wala na. Oh, yan, may mga ano pa. May mga armado pa. Ikaw yun, lagyan na dito nga dito pang ikaw yun. Ikaw na siya. Saka wala, pagsasabihan lang yan eh. Ayun, oh, tingnan nyo yun. Ayun, buyod. Ikaw yun lang ito. Ikaw natin ibalking. Pwede. Pagsasabihan lang naman daw kasi. Ay, lumusok pa dito. Ang lubago ng traffic, oh. Eto, pinuli pa yung mga tao. Nakita nyo, ano? Daming pulis dito. Oh, ba't nag-iiyakan kayo? Nasaan ang tapang? Yeah, exactly. Ano ba naman to? Nagrally-rally sila, walang permit. Tapos nagharang sila ng traffic. Tapos ngayon, naarestuhin, i-impound yung sasakyan, nag-iiyakan sila. Kasalanan nyo kasi yan. Oh, akala ko ba si PBBM ang mapapahiya? Ba't ang ending kayong napahiya? Ito yung mga hinuli na mga motor na kasama namin. Tapos na ko, tapos na kami nag-motorcade caravan. Anong inuman siguro yung Dili kami na. Awan ko po. Huwag kang mapulis. Nagigulod. Wala, pwede yun. Ano tingin ka dito? Ang construction rin. Nagigulod na yun. Ano yung nagigulod lang to? Ano yung atap lang Grabe, oh. Ayan, ayaw pa rin huminto. Hindi ko maintindihan bakit gagawin pa to. Ang daming pulis. Tapos na kami ngayon, araw. Hinuhuli yung mga nagrally. Ito lahat. Dire-diretso. Ayaw nilang patahimikin. Si Raulo ka kasi, defensor. Nag-udyo kayo ng gulo tapos ngayon ayaw nyong harapin yung consequence. Baliw ka pala eh. May utos daw. Forward natin. Po sa aksyon. Martial law na ni Karon? Yung boy, paliwalag mo ano nangyari? Ano lang naintindihan ng mga tao? Okay. Uuwi na sana kami. We went around Cebu. Kahit saan kami, hinaharang kami ng mga pulis. Hindi kami pwede dito, hindi kami pwede dyan. Pati yung mga motorcycle riders namin. Pati doon sa plaza. Sa plaza, Public place. hinaras ng LTO. Ngayon, finally nakikusap kami, politely with the police, na uuwi na kami. So nandito na kami, hindi na kami nanggugulo. Nag-distribution ng food. Kakain kami at uuwi na. Yung mga motor dyan, makapark yan doon. Hinila ng mga pulis papunta dito kasi obstruction. Now, I told Colonel Iyanan na since ako ang leader, ako ipakulong. Kasi ako naputos. Tanga ka ba? Walang ganun. Hindi porke ikaw leader, ikaw ay kukulong. Hindi ganun yun. Kung sino yung nag-commit ng offense. At kung sino yung property na nakahambalang, yun ang kukunin. Anong katangahan to? Anong katangahan to? Hindi mo naman pwede ipasa, hindi pwedeng ipasa yung kasalanan ng iba sa'yo. Unless yung sasakyan niya mismo yung nakaka-obstruct. Walang problema. Kakasuhan ka rin, huwag kang mag-alala. Baka inciting to sedition pa ikasa sa'yo. Action of justice, pwede naman patabihin. Ito, ang daming ang kotse. Oh, ayan oh, obstruction daw. Oh. Pero yung mga truck, lahat, Wala. wala. Tsaka maluwag eh. Kami lang. Meron pa doon oh. Balik na lang. Oh, mga jeep. Pagdalang daw tayo may init. Sabi niya. Oh. Di ba, di ba ang stupid, no? Bakit sila? Bakit sila? Hindi naman sila nagrarally. Paano kung nakapark lang sila doon? Paano kung kumakain lang sa karinderya yung driver ng truck? Hindi naman sila nagrarally. Kayo nagrarally. Anong kabobohan yan? Bakit sila hindi nula? Bakit sila obstruction? Nagrarally sila?
Diyos ko. Si Raulo? Ano to? What is happening to our country? Peaceful kami. Uyod kami to. Ginawa mo pang entrapment kami. Hindi sila nakaalis lahat. Mga taga Cebu, musugot mo ani. Kinaog-daog na mayo sa atong kaugalingong yuta. Ketungod atong presidente. Why ayo? Musugot mo ana, mga taga Cebu. Ano? Daog na ta pirmi. Nga nagtinarong ta. O protesta sa atong katungod. Maski ilat ang gikukot, ilat ang giharang nagpatuo ta. Pero karon na mauli nami, kay di mi gusto samok. Isong mi tanawa naghanap pulis. Oh, sige. Na mauli nami. Gikukot pa mi diri. Ang dami sinabi ni Kuya. Ang dami niya sinabi. Wala ko naintindihan. pero, eto lang masasabi ko. Ba't mo sinisisi yung presidente, wala kayong gobernur? Ha? Wala ba kayong gobernur? Di ba yung gobernur nyo, DDS? Ba't hindi ka tumingi ng tulong sa kanya? Tigas ng mukha niya. Sinisisi sa presidente, ba't daw sila pinipigilan? Baliw, may gobernur kayo. Anak-anak tipaklo. Ay, naku. Ano no? Sabi nila, umuwi na sila pero hinahabol. Eh, ganun talaga. May offense kasi sila. Ganun talaga. Oo. Ganun talaga. May offense ka eh. Kailangan talaga i-impound yung mga sasakyan nyo. Huwag kang magreklamo na, sabi ni Mike Defensor, may martial law na ba sa Cebu? Martial law sa Cebu? Etc. etc. Tanungin nyo yung governor kung martial law dyan. Tanungin nyo yung governor. Kakampi nyo yun, di ba? Alam nyo mga kababayan kung bakit ako paulit-ulit sa governor? Kasi sa LGU code kasi, ang governor at ng mayor ay merong kapangyarihan sa PNP, sa local PNP. May kapangyarihan sila sa local PNP. Ngayon, mga kababayan, nagrereklamo siya sa presidente. Ba't daw sila pinigilan? Bakit hindi mo tanungin yung governor nyo? Ba't kayo pinigilan ng governor nyo? Baliw. Laki-laki ng Pilipinas, problemahin pa kayo ng presidente. May governor kayo, may mayor kayo. Sila ang kulitin nyo. Anak-anak, di pa ko. Sila ang sabihan nyo. Yung governor dito, yung mayor dito. Sila yung nagmamartial law sa Cebu. Yun nasisihin mo. Alam nyo nakakatawa dyan? Alam naman ni Mike Defensor yan eh. Pero hindi niya pinipigilan. Hindi niya pinipigilan. Bakit? Syempre. Di ba? Para meron silang content pagbati ko sa presidente, guys. Oo. Pero alam nyo, mga kababayan, binanggit ko na to noon eh. Naalala nyo? Binanggit ko na ho ito noon. Noon pa man. Sinabi ko na ho sa inyo. Kung babalikan nyo yung content ko, ito yung title. Ipakita ko sa inyo ha. Impeach PBBM sa January 31. Chavit Singson at Mike Defensor nagpondo ng impeach rally sa January 31. Napaaga lang. Napaaga lang, naging 29. Pero kinuwento ko na ho sa inyo yan. Kinuwento ko na ho sa inyo yan. Nagkatotoo yung kinuwento ko sa inyo. January 10 pa oh. January 10, 2026 ko pa siya ginawa. See? Kinuwento ko na ho sa inyo yan. May nakuha ko akong intel. Ang sinabi po dun sa intel na yon, si Chavit at si Mike Defensor ay nagpaplano ng isang malakihang rally. Ang rally na yan ay gagawin nila para ipamuka sa mga ASEAN na nandito, foreign ministers at sa mga ASEAN na bisita, kung gaano daw kawalang hiya ang presidente.
Papakita daw nila na gusto daw nilang ma-impeach ang presidente. Di ba yun ang sinabi ni Mike Defensor? January 10 pa ho nila pinaplano yan. Anong sasabihin niya? Surprise. January 10 pa niya yan alam. Kung ako nga, kung nakwento nga sa akin edi natural, alam niya yan. Diyos ko. Laking kasinungalingan na itong defensor na to. Sabi ko sa inyo mga kababayan lahat ng sasabihin ng DDS kasinungalingan. Galing ba sa puting kalapate, sabi ni Marcelina Aplicador? Kanino ba galing to? Kay ano to galing to kay 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 puting kalapate Ay hindi pala kay puting kalapate. Ibang puting hayop to. Kasi diba? So, bagong source to. Ano siya? Ano ba magandang puting tuta. Mag-invento tayo na ibang puti. Kasi kasi dati 3 lang ang source ko, ngayon 4 na. Oo. So si puting kalapati, si puting paro-paro, si dagang Costa, tsaka ito si puting daga. Oo. Ay, puting daga. Si puting tuta. Oo, yan. Oo. Si puting tuta. Ang dami ko na kahayop, guys. Meron na akong zoo, konti na lang. Oo. Sinabi na sa akin yan noon pa. Yun ang plano talaga nila. Gusto talaga nilang siraan ng Pangulo sa international community. Si Oreo. Oh, yan, sige, natatago sa kanya. Si Oreo. Pwede rin. White rabbit, white flower, pwede rin. Si Oreo na lang, si Oreo. Yan. At least, tuta rin si Oreo. Tuta ba si Oreo? Parang hindi naman. Para siyang adult na siya na American bully. Baka si Oreo yan. Hindi nyo alam, nagsasalita si Oreo, guys. Oo. Ginulokan ako ni Oreo. But anyway. Ay, nako. So, yun. Kaya naikwento ko na ho yan, January 10 pa lang. O January 30. So, 20 days ago. Diba? Nangyari nga. O sabi ko sa inyo, para akong si Nostradamus Para akong si Nostradamus, guys Pero mga kababayan, tulad ng impeachment complaint na i-file kay PBBM, hindi magtatagumpay daw sila Mike Defensor. Wala. Hindi sila magtatagumpay. Bakit? Nakasuporta taong bayan kay PBBM. Diba? Nakasuporta taong bayan kay PBBM. Mababa ang unemployment rate. Although mababa ang economy natin today, 4.4 ang average as of November 2025. 4.4 ang ating GDP. 1.1% lower than the target. 5.5 dapat na target So 4.4 tayo as of November. But mainly because dahil natigil ang ating economic activity dahil sa construction, yung flood control tumigil. Tapos yung napakaraming bagyo na dumaan. So kaya siya bumaba. But it's not as bad. It's not as bad. And I'm pretty sure come etong 2026 this will be much better. Baka ito ang na ang revenge plot ni PBBM. Dito na papasok ang revenge plot ni PBBM. Anyway. So di magtatagumpayan sila Mike Defensor, bahala sa buhay nila. Sir Mike Defensor, tuloy mo lang yung kabubuhan mo para may content kami palagi. Anyway, so mga babayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating topics for today. I'll see all of you tomorrow. God bless and see you again in our next live stream, guys. Bye everyone. See you.
ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?